So, yun. So, si Nehemiah, nung time niya na yun, katatapos lang. Nauna, I think sa Bible, nauna ang Nehemiah, yung pagkakasunod-sunod. Pero ang totoo, si Esther muna, bago si Nehemiah. No? So, nung time na yon na si Nehemiah ay naging lingkod ng hari, isa siyang, I think, if I'm not mistaken, cupbearer, tagabigay ng wine, etc. Yun nga, yun nakita siya ng king na malungkot, di ba? Tapos sinabi ng king, bakit ka malungkot? So ang reason ni Nehemiah was yung wall ng Jerusalem ay sira, nasunog o nagiba. So kaya hiniling niya sa king na bumalik. So, and because of favor ng Panginoon, actually meron akong lesson about dyan, but ito yung parang pagkakausap sa akin ng Panginoon, ito yung turo ko muna. So, nangyari, naalala nyo yung first tinuro ni Kuya Joey nung sa first natin, sa Tokyo na center, yung what can you do in 52 days? Can you still remember that? Yun si Nehemiah. Yun yung wall na napakalaki noon, napakahaba. And yet, in 52 or 51 days, basta ganun, tama ba? 50 something days, natapos nila. So ito yung season na ito, si Nehemiah. And ang napansin niya, yung mga Israelites, hindi pa rin natuto. Miski yung mga leaders, miski yung mga Levites, mga prominenteng mga tao, ang number one na isa sa mga inutos ng Panginoon, syempre, yung huwag makipag-intermarry. Okay? Huwag makipag-intermarry sa mga karatig nila na lugar. Kasi kapag pinakasalan nila yung hindi nila ka-Israelite, possible na madala sila sa Diyos-Diyosan nung asawa nila. Okay? So, kaya isa yun sa mga pinagbili ng Panginoon na wag nilang gagawin. Siyempre, on top of that, yung wag magkaroon ng Diyos-Diyosan, yung 10 Commandments, ne? So, and sa time na ito, nung naitayo na yung wall, nag-isip si Nehemiah kasi plus si Ezra nung time na to, kasama niya sa leadership. Talagang nag-worship sila at nag-seek sa Panginoon. And isa lang ang naging summary ng buhay ng Israelite, sabi ni Nehemiah. At ano yun? Dito sa chapter na ito, napakahaba nito sa Nehemiah 9:1 hanggang 38. Pero syempre, hindi ko yung kayang isulat, sobrang haba nun. Basahin na lang ninyo. Sinamarize kasi ito ni Nehemiah kung ano yung mga kalokohan ng mga Israelites mula nung kanununuan nila, kung ano yung mga pinagagawa. Kaya sila napunta sa ganitong sitwasyon, which is nasakop sila ng Babylonian at dinala sila, na exile sila sa Babylon. So sila, na remnant ng Israel, nagbigay ng favor ang Panginoon na mapabalik sila sa Israel. Okay? So ito yung context nito. Mas maganda basahin niyo ng buo, napakaganda ng Nehemiah na book. So ayun, doon tayo iikot yung story. So ang sinulat ko lang, maikli lang, Nehemiah 9:34-38. Basahin ko sa inyo, ne? Sa cellphone na lang galing kasi pangit yung sulat ko. Nehemiah 9:34-38. Basahin ko. Our kings, our leaders, our priests, and our ancestors did not follow your law. Yun na yung summary niya.
They did not pay attention to your commands or the statutes you warned them to keep. Even while they were in their kingdom, enjoying your great goodness to them in the spacious and fertile land you gave them. They did not serve you or turn from their evil ways. But see, we are slaves today, slaves in the land you gave our ancestors so they could eat its fruit and the other good things it produces. Because of our sins, its abundant harvest goes to the kings you have placed over us. They rule over our bodies and our cattle as they please. We are in great distress. Tapos, meron siyang title sa baba, The Agreement of the People, kasi pinutol eh. In view of all this, we are making a binding agreement, putting it in writing, and our leaders, our Levites, and our priests are affixing their seals to it. So, ang topic natin ngayon ay slaves. So, tayo naranasan nating masakop yung ating bansa. Tama ba? Ilang bansa ang sumakop sa atin? Tama ba yung ano ko? Ilang nation ang sumakop sa Pilipinas? Kung naalala nyo pa yung ating history. 3. Okay, sino yung una, te? Una, Spanish. Okay. Sumunod, Japanese. Yata, Americans. Dochi. Dochi ka. Japanese. Japanese, yun. And then, Tama ba, 3? yes, and then American. Mm. Tapos, sumunod, sinakop na tayo ng Facebook. Ay, iba pala yun. Okay. So, 3. I think makarelate tayo sa mga Israelites. Pero, not in a way na katulad ng sa kanila. Kasi sila na-exile. Tayo hindi naman, nanatili tayo sa bansa natin. Sila kasi napapunta dun sa Babylon. Talagang na-enslave sila dun. Sinakop sila. Hindi lamang ng yung bansa nila, kung hindi maging yung kanilang identity. 'Di ba sa part nga ng Daniel, yung mga kabataan na noble, anak ng nobles, mga leaders, kinuha yon, 'di ba, ni King Nebuchadnezzar para i-mold at mag-serve sa kanyang kingdom. At number 1 na tinry nila na way is baguhin yung identity nung mga tao na yon. And I think kapag ka sobrang tagal mo sa isang lugar, sa isang bansa, maapektuhan talaga yung iyong identity. 'Di ba? Pagka dito nga sa Japan, hindi naman talaga tayo sobrang tagal na katulad nila, o hindi naman tayo pinadala dito sa Japan para ma-enslave. Pero kumbaga yung natin, yung identity natin nagbago na in a way na parang hindi tayo Japanese, yes, pero hindi na tayo 100% na isip Pilipino. Tama ba? Nakarelate ba kayo sa akin? Minsan nga nalilimot mo na yung term, sa Tagalog yun? Ano yung Yasumi sa Tagalog? Di ba? Kasi naapektuhan na yung ating pag-iisip. Adapted na. Naka-adapt na yung Adapted na tayo. Yes. Yung ating sistema dito sa Japan. So, how much more sila na miski kung sino yung Diyos na sasambahin nila, inuutos. Hindi ba? So, sobrang hirap nun. Pero long before that, I think yung mga Israelites, hindi na rin talaga sure sa identity that they have. Kasi, feeling ko, kung saan sila nanggaling, which is yung, di ba sa Egypt, na napakaraming mga Diyos-Diyosan, tapos biglang napunta sila sa iba't ibang mga lugar. Feeling ko hindi talaga nila naiintindihan kung sino sila. So, kaya sila naging ganito. Okay, bakit ko to sinasabi? Sa book ng
By the way, mga ates, every Wednesday is a biblical foundation ng self-development. So kaya nire-relate natin yung stories ng Bible sa kung paano tayo mag-i-improve as a person right now. So, merong book na Atomic Habits. Familiar ba kayo dun sa... Di ba binigay ko sa inyo yung link? Binigay ni Ate Jaja pala. Yung link ng Atomic Habits. Sinong nakabasa, nakapakinig dito? Meron ba? Si Ate LV. Tama ba? Kaya nagpalakpak icon si Ate LV. Sinong nagbasa o nakinig? Si Cindy tsaka si Ate LV lang ba? Mga kapatid, wag nating sayangin yung chance, no, na mag-aral. So yung mga materials na yun, very important siya, ha? So let's give time. Let's give time. So doon sa Atomic Habits, merong certain part doon. Hindi ko alam kung, kasi ano yun, buod na lang. Pero sa buong libro ng Atomic Habits, ang sabi, may mga tao na dahil napakahirap magbago ng ng gawi. Halimbawa, magpapapayat na ako, ganyan. Naka-focus daw tayo sa outcome. Okay? Pero dahil too much tayong naka-focus sa outcome, o merong 3 level kasi, naka-focus sa outcome, teka, para hindi ako magkamali. Naka-focus sa outcome, sa process, at saka may yung pangatlong level, yung deeper, which is yung identity. Yung mga tao daw naka-focus first sa outcome. Number 1, gusto kong pumayat. Kaya ang gagawin ng mga tao na yun na naka-focus sa outcome, ako personally, naka-focus sa outcome. Mag-exercise 1 araw, 2 araw, 3 araw. Nung wala kang nakitang outcome, tinamad ka na. Kasi outcome-oriented yung isip mo. Okay? So, kaya napakadali mag-give up ng mga tao na nakafocus dun sa outcome. Next naman is yung process. Ito medyo tumaas ng level. Medyo to mas may tagumpay ito kaysa sa outcome focus ng mga tao. Pagka nakafocus ka naman sa process, ang nasa isip mo naman, ano yung dapat kong gawin? 1, 2, 3. Kailangan gumising ako ng maga. Kailangan mag-exercise ako ng 15 minutes. Kailangan ito lang yung kakainin ko. Maganda ba yon o pangit? What do you think? Process. Pagka nakafocus ka sa process. Wala pa akong kausap dito. Maganda po. Sis, maganda tsaka hindi maganda. Maganda tsaka hindi maganda. Opo. Okay, bakit hindi maganda, te? Kasi minsan, napipilitan ka na lang. Oh, yeah. Kahit ayaw mo nang gawin, kaso napipilitan ka na lang. Di ba? Ang Yeah. sakit. Ang hirap sumunod sa bagay na hindi mo gusto, pero napipilitan ka. True. Kasi parang Ayun. nasa isip mo, hindi, kailangan ko itong gawin. Hirap na ako, pero kailangan ko itong gawin. Oo. Process-oriented. In fact, maganda siya kapag mas maganda siya compared to yung outcome, ne? Pero this one, at napaka-importante ng process, kasi pagka wala tayong process, wala tayong sistema, hindi ka rin magtatagumpay sa gagawin mo. Pero may mas maganda, yung identity. Kapag ang identity natin daw ay nag-change, yung process at yung outcome will follow. Okay? Paano nangyari yun? Hindi, kasi diba sa process, o kaya yung outcome, halimbawa, magbabasa ako ng 1 libro sa 1 taon. Kahit 1 taon na lang. So ngayon, ang gusto mo kasi makabasa ng 1 buong libro sa 1 taon, ang gagawin mo, magbabasa ka ng 1 page a day. Yun yung process. Pero, kapag ang nasa isip mo is this, I am a reader.
Anong ginagawa ng mga nagre-read? Ano po? Nagbabasa. Simple. Nagbabasa. Anong ginagawa ng mga musician? Tumutugtog. Anong ginagawa ng mga chef? Or mga cook? Nagluluto. So, kapag ka-solid sa'yo yung identity mo, you will do natural things according to your identity. So, yung process, it will come naturally. Tama po ba? Nagme-make sense po ba yung book na to sa atin? Opo. Yes po. So, kumbaga, di ba sabi nga, if anyone is in Christ, he is a new creation. Kung hindi mababago yung ating core, yung ating inner being, kahit na anong outcome, anong goal ang nasa isip natin, o kahit na anong process ang gawin natin, kung hindi nagbago yung ating identity, I think we cannot continue. We cannot be successful. So, halimbawa, ang binigay na example ng book dito, ng author dito, ay may dalawang tao na inalok magyosi. Sabi nung isa na nakafocus sa maybe outcome or sa process, I'm so sorry, I quit smoking. Okay? Okay din yun. Maganda naman yun. Tumanggi siya. Pero ang nakita niyo yung response itong isa, mas maganda. Oh, I'm so sorry, I'm not a smoker. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung isa, sinabi niya, I am not that. Yung isa naman, I am trying to be not like that. So, I think very important yung ating identity. Kaya naman, point number 1 natin. Sa point number 1 pa lang, statutes. Ang totoo, mga ates, ako, nahihirapan ako dito kasi, halimbawa sa business namin, parang kung hindi ko yayakapin yung kabuuan na ito yung pinapagawa sa akin ng Lord, hindi ko talaga gagawin yung dapat kong gawin. So kaya sabi dito, yung mga tao noon, they did not pay attention to your commands or your statutes. You warned them, but they did not listen. So, mga ates, I think sa lakad natin sa Lord, whatever it is na gusto nating mangyari sa buhay, in order for us, wait lang. Thank you. Okay na mga kids? Okay. Ingat ka. Love you. So, pag ka na dito, wala akong tingnan. Okay. So, in order for us na magawa talaga yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Lord, I think more than the goal, more than the process, we have to embrace it. Naiintindihan po ba yung point number 1? Yung statute, ibig sabihin yung mga commands, yung mga dapat gawin, hindi natin yun magagawa kung hindi tayo magbabago ng identity. Kasi sabi dito alam niyo po paulit-ulit, hindi nagkulang ang Panginoon sa pagwa-warn, hindi nagkulang ang Panginoon sa pagpapadala ng mga prophets, ng leaders, ng mga judges. I love you. So, hindi nagkulang ang Lord. Pinasulat niya yun. Sa kung sino ang rule pa nga, alam niyo ba, isulat ng mga king, paulit-ulit yung basahin. I-check ko yung isulat ng king, diba? Pero ang rule, ang inutos ng Lord sa mga leaders, basahin yung law parati para makasunod sila. Pero ang sabi dito, yung kings natin, yung leaders natin, even the priest, even our ancestors, did not pay attention to your commands. Why? I think maybe
yung totoo, walang nagbago in their core. At hindi lahat naman ng mga sinabi ni Nehemiah dito, hindi sumunod sa Lord. Halimbawa, si King David, very evident sa buhay ni King David, yung mga actions niya na siya ay naka-align yung kanyang heart sa Lord. So that's point number 1, statutes. More than yung ating yung mga process. Talaga ba? Sino ka ba talaga? Yung identity mo. Number 2, even while they were in their kingdom, enjoying your great goodness to them in the spacious and fertile land you gave them, they did not serve you or turn from their evil ways. Point number 1 is serve. So, mga ates, isa lang ang napansin ko dito sa sentence na ito. If we will not serve the Lord, we will do evil things. Na-correlate niyo ba? Hindi magbabago yung ating mga ways. Kung hindi yung ating mga buhay, yung ating ito sabi dito, yung position, kasi even when they are even while they were in their kingdom. So I look at it as position. In your great goodness. Ano naman dito? Possession. Spacious and fertile land, no? Yung mga resources natin. Yung mga bagay na yon, position, possession, and resources. If we will not use that to serve yung Panginoon natin, 100% yun. Ang sabi dito, they did not turn from their evil ways. Napansin niyo po ba na yung yaman, yung position, yung resources, kapag hindi mo alam kung para kanino mo ginagamit, naliligaw ka ng landas. Tama po ba? O, ako lang po ba yung nakapansin nun? O Tama po, sis. Tama. kasi di ba, no matter how successful you are, nung nakaraan nanonood kami ng isang contest, yung pagbubuo ng boy band. Hindi ko kasi kilala yung One Direction. Sorry, medyo hindi na ako updated sa mga boy band. Ang last ko na nagustuhan na boy band, NSYNC. Maka-NSYNC ako. So yung isang judge doon, yung pala yun, taga One Direction. Then sa dulo ng nung show na yon, may nakalagay in memory of this person, si Liam. Sabi ko, bakit anak? Bakit siya namatay? Sabi ko, namatay na pala siya. Sabi kong ganun. Nalungkot ako. Tapos ni-research namin ng mga kids, bakit siya namatay? Kasi gwapo yung lalaki. At saka di ba sumobrang sikat din ng One Direction. So sabi doon, dahil nag-ano siya, yung parang na-overdose ata or lasing nung time na yon, nalaglag ata siya sa balcony ng hotel. Something like that. So nung ni-research ko, alam mo, okay yung buhay ng bata nung nagsimula. Pero nung sumikat siya, ang daming mga sumikat, no? Parang iisa yung pattern. Nung sumikat siya, dumaming pera, dumami yung network, etc. Parang mas lalong naligaw ng landas. Pero in fact, hindi ba dapat ang nasa isip natin na parang di ba dapat, bakit ganun? Wait lang. So hindi ba dapat masaya sila kasi marami silang pera? Di ba dapat yun, parang mas dapat fulfilled yung buhay nila kasi sikat sila, meron silang band, nakikita sila sa TV. Pagka nakita mo sa TV, ang saya-saya nila. Pero bakit ganun? Sa isip-isip ko lang, bakit siya namatay? Bakit siya umabot sa ganun?
Hindi ba? So napanood niyo rin ba yung yung buhay ni Freddie Mercury? Tama ba yung ano ko? Kilala niyo ba siya? Oo. Sino siya, te? Yung Yung Queen. sa Queen, oo, sa Queen vocal ng Yeah, yung vocalist ng Queen. Sobrang sikat ng Queen na band. Sobrang dami nilang album, sobrang dami nilang kanta. World tours, kaliwat kanan na sobrang daming concert. And yet makikita mo, yung maayos niyang buhay noon, nag-down spiral ng down spiral. Bakit? Dahil ba yun sa yaman? Masama bang maging mayaman? Masama bang maging sikat? Masama bang ma-reach mo yung goal mo? What do you think, mga ate? Masama ba yun? depende kung saan mo gagamitin yung kayamanan. Kung magpapadala ka sa kayamanan, ikaw ang magdadala sa kayamanan. Exactly. Yung mga ates dito sa Women to Women, hindi lang natin gustong mag-aral ng salita ng Lord. Pero yun ang number one. Yun ang number one focus natin. Pero di ba, tinuturuan din tayo dito ng, kaya nga tayo merong Wednesday self-development, no? Tekiriba, yun ang nasa heart ko na ituro. Kasi marami naman na tayong days na natuturo ng super biblical na ano talaga. Pero gusto ko yung ma-incorporate sa atin, yung mag-grow, wag tayong tumigil ng yung mag-aral, huwag tayong tumigil na mag-reach ng dreams natin, matuto, etc. etc. Sa money, sa health, etc. Gusto natin yon. At napakasaya natin. Tama ba? Kapag may naririnig tayo, wow, umaayos yung kanilang finances. Wow, natututo sila sa ganitong area. Napakaganda yon. At yun ang gusto nating community na buuin. Gusto natin na maging successful tayo. Not just yung matuto tayo sa salita ng Lord, pero yung maiangat natin yung estado ng buhay natin dito sa Japan. Yung ating pamumuhay. Gusto natin yung maiangat. Pero, ang sabi dito, if we are not careful, if we will not use yung ating position, possession, and resources, malalamon tayo nun and we will do evil things. Do you agree, mga kapatid? Mag-thumbs up naman kayo kung nag-agree kayo. Agree po. Maraming salamat, Ate Marie, na kanina ko pang kausap. Tayo lang atang magkausap dito. Maraming salamat sa isa kong kasamahan na Matinding nakikinig sa'yo, te. matindi nakikinig. Oo, nagsusulat kasi. Nagsusulat. Okay. Pero maganda. Sinasap Nag-drive kasi ko kaya nakakasagot. Okay, hindi nakakasagot kasi nag-focus. Pero kasi ako, mga kapatid, parang hindi ako nakakapag-focus din pagka parang wala akong kausap. So, I'm so sorry. Kaya hinihingan ko kayo ng magbukas kayo ng camera para nakikita ko naman na may naiintindihan kayo sa sinasabi ko. Okay, si Ate Beth, wag kang magbubukas ng camera kasi nagbibihis ka pa. Mamaya. Okay? So, hi Mami. Hi Ate Sunshine. So, yon, sabi dito ni Nehemiah, nandun sila sa kingdom nila, nag-e-enjoy ng great goodness mo. Sa kanilang spacious and fertile land na binigay mo. So, blessings are good. Yung ating, kung anong meron tayo na maganda, favor ng Panginoon yan. But if we will not use it for the glory of the Lord, mapapariwara tayo. That's for sure. Okay? Pag hindi natin alam kung galing kanino, kung para saan ba ito,
100%, maliligaw tayo ng landas. Katulad ng mga na binanggit ni Nehemiah. So that's point number 2. Number 3, eto na. If we are not careful, yung mga blessings, yung mga favor na yon ng Panginoon, magiging magkakaroon ng consequence doon, which is yung slavery. Sabi dito, but see, we are slaves today. Slaves in the land you gave our ancestors, so they could eat its fruit and the other good things it produces. Because of our sins, its abundant harvest goes to the kings you have placed over us. This one, ang sinasabi ni Nehemiah, hindi na yung king na kalahi nila. Ang sinasabi niya na king dito is yung mga king na nagsakop sa kanila. So napakayaman po ng bansang Israel. Sabi ng Lord, yun ang pinaka the best land. Kung meron mang makakaalam kung ano yung best land all over the world, I think ang Lord yun. And kapag ka sinabi niya that it is the best, it is the land flowing with milk and honey, then we should believe that. Ang galing, no? Siya, Yes, imagine. sir. Sila ang sinakop, hindi yung land, no? Pinrotect ng Lord yung land for them. Sa totoo lang, Ne? sila tinanggal dun sa land. But you know what? Sabi ni Nehemiah, dahil yung land na yon, yung favor na yon, yung yaman na yon, hindi nila ginamit sa tama, nalimot nila ang Panginoon. Ang nakikinabang dun sa land na yon, hindi sila. Kung hindi, yung mga kings na sumakop sa kanila. Hindi ba ang sakit nun? Parang, Lord, dapat ito napapakinabangan ng sarili namin na lahi. Pero ang nakikinabang dito, yung mga kings, yung ibang bansa na sumakop sa amin just because we sinned against you. So paano natin to marirelate sa buhay natin ngayon? You know what, mga kapatid? If we will not change yung ating identity, hindi tayo makakasunod sa statutes. Di ba? Hindi natin magagawa yung mga pinapagawa ng Lord. And yung mga talents natin, possessions, positions, whatsoever, kung hindi natin gagamitin sa tama, sa Panginoon, ikakasama pa natin. At ang magiging rason nun, mai-enslave tayo. Sa modern day life, saan ba tayo na-enslave? Kasi hindi na tayo na-enslave, although syempre may mga wars pa ngayon sa iba't ibang mga bansa. Tayo ngayon, hindi naman tayo enslaved, di ba? Nang parang sinakop tayo, dinala tayo dito sa Japan at tayo yung mga alipin ng mga Japanese. Hindi naman gano'n ang sitwasyon natin. Pero sa buhay natin ngayon, I think maraming nag-enslave sa atin. Ano-ano ito sa tingin ninyo? Fear. Or, at saka, mga responsibilities dito sa earth. Yeah, yung mga responsibilities natin sa buhay, mga adulting bills. Tama ba? So ano yung sinabi ni Tina kanina? Fear. Fear. Pagtakot ang nag-enslave sa atin. Lahat in all areas ng buhay natin. Paralisado tayo. Yeah. Enslaved by fear. Enslaved by fear. Okay. Enslaved by responsibilities. Enslaved by ano pa? Panic. Panic. Okay, bakit panic, te? Nagpapanik kasi pagka may dumating na isa, ito ako ngayon, sobra ngayon ng panic ko ngayon. Sabay-sabay Bakit? Ba't ka nagpapanik? In what area? sa pamilya. Sa pamilya. Okay, nagpapanik, Yes. kakaroon ng anxiety. Hindi ko alam, maybe very personal pa yung ni Ate Malu, but yeah, panic dahil
hindi mo maintindihan yung nangyayari, sunod-sunod, hindi mo makontrol, parang walang kaayusan. So nagpapanik, no? Walang, very restless. Ano pa? Pride. Pride. Enslaved ng pride. Slave ng Ipaglalaban at Ate. ipaglalaban mo sarili mo. True. True. Ano pa? May nagkasalta kanina. slave ng freedom, te. Slave ng freedom. Wow. O sige, paano nangyari yon? Na-enslave ka ng freedom. Ano ibig sabihin nun, te? Yung parang feeling mo, ganito na lang ba ako? Kailan ba ako makakaalis dito? Kailan ba ako makakalaya? Alam mo yun? Lagi na lang bang ganito? Lagi na lang ba ako magsusuporta? Alam mo yung ganon? Pagod na ako. Kailan ako titigil magtrabaho para ipadala sa Pilipinas? Alam mo yung mga ganyan? Gusto mo ng freedom? Slave ka na. Yan yung pumapasok sa isipan mo, eto na lang ba yung buhay ko? Eto na lang ba yung purpose ng buhay ko? Para suportahan sila? Wala na ba ako makalaya na maging maligaya naman yung buhay ko, yung sarili ko, magawa ko yung gusto ko. Ano nga, ganun. Yeah. So, hindi pala mali yung understanding ko. Hindi yung mas slave ng freedom. Kung hindi, gusto mo na maging free. Tama ba, te? Ay, ako pala yung malit eh. Ay, kala ko kasi may mali akong narinig eh. Oo, ganon. Oo. Yeah, gusto mong mag-break free. Gusto mong may gawin ka naman for yourself. Na hindi lang mag-support ng others. Kung hindi, gusto mo ring ma-reach yung personal mo na goal. Tama ba, te? Miss, Okay, understanding ko. kasi yung feeling mo na nagiging alipin ka na ng mga tao. Okay. Ano yun? Enslave of responsibility. Responsibilities, Oo, yes. responsibility yun eh. Oo, tama nga. Manino nga. Pa ako manino. Yeah, enslave ng responsibilities. Yung parang akala natin, this is noble. What I'm doing right now is noble, helping other people. Pero pagka walang balance doon, imbis na maganda, imbis na nakaka-help ka, positive, nawawala yung balance. Ang nangyayari, nagiging na-enslave ka doon sa responsibility mo na yun. Kasi you're not just helping to help, but you are helping kasi shogunai. Parang ganun yung possible na scenario. I'm not saying na yun yung kay Ate V, pero maraming mga OFWs po. Ganun 'di ba yung sitwasyon? Kasi shogunai, wala silang asahan, ako lang. No, kaya na-enslave nung ganung sistema. So yeah. Kagabi, yung sabi ko nga, yung pinapanood namin ng mga kids, sobrang ganda nun kasi nung time na yon, ang pamagat nung movie ay 6,888 Battalion, if I'm not mistaken eh. Basta ang story noon, World War II, yung mga hindi to racist na term but ito yung term, hindi ako racist kundi ito yung term na ginamit nila doon sa movie. Sila ay mga Negroes na mga army. So, hindi maganda yung magiging sitwasyon mo if you are a person of color nung time na yon. Lalo na sa mga babae. Kasi yung mga kababaihan na black before, it's either ang posisyon nila ay katulong o nasa bahay. Bilang syempre nagsusupport sa kanilang husband. Pero yun ang parating sa kanila, katulong. Yung mga blacks before, kasi 'di ba, galing yun sa pananakop din ng European. Ako hindi ako masyadong magaling sa sa history. Pero ang sabi dito, European colonizers na trader na naisip nila, cheap to na labor. So ang ginawa nila, nanghuli ng mga black Africans at yun yung mga in-enslave nila. So kaya napapunta yung mga Africans sa Europe, sa America kasi ginawa silang slaves. At napakatagal na mabago. Medyo hanggang ngayon, 'di ba? Meron pa ring racism, ganun pa rin ang tingin sa kanila.
Pero nung panahon na yon, merong isang batalyon ng mga black women na pinadala sa gera. Or sila, gusto kasi nilang lumaban for their country. Pero nangyayari, hindi sila pinapadala sa war para lumaban. 'Di ba? Kaya ka nga nagpunta sa war, sila, yung mga gusto nila, para lumaban dun sa war. Pero sila, pinapadala sila sa war, not as an army, kung hindi, para maglinis, para magluto. Okay? So, ganun pa din. Kumbaga, slavery pa rin, kahit na mga armies na sila, slaves pa rin ang tingin ng army, ng mga tao sa kanila. Kaya, yung isang certain woman dito, na captain siya at that time, tapos nung pinadala siya sa overseas, yun nga, sa war, naging major ata siya, ayaw siyang saluduhan ng mga white, even yung mga private, yung mga mabababang ranggo, ayaw siyang saluduhan just because she is black. So, ganun ang picture ng mga slaves. Wala kang karapatan. Kahit na na-abuse sila, kahit na nanonood sila ng movie, may pumunta na na white soldier, gusto silang paalisin dun sa movie, sa movie room, gusto silang palipatin ng lugar kasi nga sila mga black. Pero dahil yung mga soldiers na ito, hindi sila pumayag na maging ganun lang yung nila, yung identity nila. Nung binigyan sila ng assignment, which is, hindi ko nasasabihin kung ano man yon. Ganda niyan, napanood ko yan. Napanood mo ba? Yes, sa Netflix. Sa Netflix. Yung binigyan ganda. sila ng assignment na imposible na mission. Nagawa nila, binigay lang sa kanila ay 6 months. Pero ginawa nila yung mission ng 3 months lang. So meron silang pinatunayan ng identity natin, hindi tayo slaves. Hindi tayo tanga, hindi tayo bobo, hindi tayo salot ng lipunan. Kung hindi, tayo ay matatalino, kaya natin tong tapusin, pinadala nila tayo rito para maging katatawanan, pinadala nila tayo dito hindi para dahil naniniwala sila na kaya natin. Kung hindi, they are waiting for us to fail. Mga kapatid, we are not slaves in Christ. Kung ano man yung pinagkakaslavan natin ngayon, tanungin natin yung ating mga sarili. Ano bang identity ko in Christ? Ganito lang ba ako? Ganito lang, ito ba ako? Ito ba talaga lang yung kaya kong magawa, maabot sa buhay? Hanggang dito ba ako? Ito ba talaga yung calling ko? I think we have to assess yung ating buhay. Kung hindi ninyo nagugustuhan yung sitwasyon ninyo ngayon, natin ngayon, then we have the capacity and the power na i-change yun. Hindi natin kailangang manatiling ganyan. Meron tayong kakayanan para baguhin. Hindi tayo slaves. Hindi tayo basta-basta lang. Ang sabi ng napakagandang phrase, what you do not change, you choose. What you are not changing, you are choosing. Gusto ba natin lahat yung sitwasyon natin ngayon? Sa lahat ng areas ng buhay natin, perfect ba yung ating sitwasyon? I don't think so. Merong areas ng buhay natin ang hindi pa tama. Tama ba? Or hindi ito yung full potential ng buhay ko. Sa area na to, meron akong i-improve dito. Sa health ko, meron akong kailangang baguhin dito. Hindi ako makukontento dito sa sitwasyon ng buhay ko na to. Sa lakad ko sa Lord, meron pa akong mas i-intimate sa Lord. Meron akong dapat baguhin sa ugali ko. Sa finances,
Hindi lang ito yung kaya ko. Hindi ako dito mag-i-stop. Sa relationship, sa marriage, sa family, whatsoever, meron pang igaganda to. Parating dapat ganun yung thinking natin. Because if not, we are choosing it. We will be enslaved. We will not reach our full potential. So mga kapatid, hindi ko to sinasabi kasi I have arrived. In fact, parati kong nasa isip, Lord, I'm so sorry. Meron akong hindi nagagawa. Meron akong mga nagagawa na hindi align sa goals ko. Sa vision na binigay mo, I'm so sorry. Help me, Lord, to change. Help me to really embrace who I am. So that makita ko yung mga dapat kong baguhin. And kayo ba mga kapatid, may ganun din ba kayo? Nafo-frustrate kayo minsan sa mga bagay-bagay? Not because you are kulang. Ano ba yung term na yun? Hindi ka sapat. Kung hindi, meron kang bagay na dapat gawin na alam mo na pagka ginawa mo, pagka binago mo to, magbabago yung buhay mo. Meron ba? Naiintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Meron. Yes, ate. Yes. Hindi lang ikaw nakakaranas ng ganyan. Yung frustration, pag umatake yung frustration, yun yung napakabigat. Yung grabing frustration na ito yung gusto mong Always gawin, tanong hindi sa mo sarili. magawa. Yeah. So I think, hindi tayo kulang ng kakayanan. Kung ang mindset natin, Lord, ikaw ang aming provider. Lord, nasa sa amin ka. Binigay mo na lahat. Sino yung may kulang? Si Lord ba? Tayo. Tayo po. Tiwala. Tayo. Tiwala sa Lord, tiwala sa sarili, tamad, pagpapabukas ng mga gagawin. Yung drive minsan parang nawawala. Hindi nawawala. Mali yung term ko. Parang, ang hirap paliwanag. Ba yung drive mo? Diba? Lagi kasi kailangan niya, ano yung driving force? Bakit hindi mo siya magawa? Kumbaga yung motivation mo to do Yes, things. yung motivation. Yung nag-motivate. Parang minsan, nandun ako sa ganung stage ngayon eh. May gusto akong gawin, alam ko may pinagagawa ang Lord. For some reason, parang yun yung inaano ko kay Lord ngayon. So, to answer that, I think babalik tayo dun sa point 1. Sino ka ba? Kaya pinaliwanag ko kanina yung 3 levels. Yung outcome, yung process, at yung identity. I think kaya tayo na-enslave sa mga bagay-bagay is because we are not 100% sure sa ating identity. Kasi sabi nga nung example, yung mga musicians, hindi mo kailangang sabihan na humawak ng gitara o ng instrument. Automatic yon within them. Hindi mo sasabihan na humawak ng kutsilyo at mag-grocery yung mga cook. Ba si Mami, parati yan nasa kusina. Kahit nagkukwentuhan kami, nandun sa kusina, ayaw umupo dun sa sala. Kasi ang identity niya, cook siya eh. Siya ay chef ng kanilang family. So everything na nakita mo si Mami, na parati pag nasa women to women, nasa kusina. Why? Kasi clear sa kanya, siya ay mahilig magluto. Siya talaga ay gustong-gustong magluto. So hindi mo kailangan utusan si Mami na magluto. Kasi yun ang identity niya. Kaya tayo nahihirapan na gawin yung mga dapat nating gawin. Kasi yung identity natin hindi solid. So yun ang hinihingi ko sa Lord. Lord, not just the outcome,
not just the process, but the identity. Help me, Lord, to really be changed yung aking heart. Kasi kapag nag-exercise ka, isang araw, tatamarin ka na, dire-diretso na yun. So, pero yung mga taong, halimbawa, fitness trainer, yun yung identity nila. Hindi mo sila kailangang utusan magpunta sa gym. Automatically, pupunta yan. Why? Because that's their identity. Naintindihan po ba yung point number 3? Yung slavery. May problema tayo. Na-enslave tayo ng maling thinking. Mahirap lang kasi kami. Ito lang yung kaya ko eh. Ito na yun eh. Wala na. Matanda na ako eh. Hindi ko na yan kayang aralin eh. Wala akong budget ngayon eh. Hindi ako hindi ko maayos yung aking finances kasi ito na eh. Nakikita ninyo? Not until magbago yung inner being. Kahit na itry natin yung process, may goal ka. Hindi yun magtedre-diretso kasi yung inner being mo hindi nag-change. So, last one. Ayaw naman natin tong putulin ng medyo negative yung nuisance. Sa bandang dulo nung passage, ang sabi, in view of all this, we are making a binding agreement, putting it in writing, and our leaders, our Levites, and our priests are affixing their seals to it. Tong nangyari na ito sa kanila, yung susunod na chapter, pinutol yung part, tapos yung susunod na chapter, doon na sila mangangako na promise, hindi na namin to gagawin. Pero of course, knowing mga Israelites, knowing tayong mga tao, hindi pa rin sila nagtuloy-tuloy doon sa promise na yon. But, ang gusto ko dito na i-share sa inyo is this. Point number 4 is seal. Yung mga ates, walang magbabago sa ating buhay kung hindi tayo magdedesisyon ng sarili natin. Itong mga tao na ito, nagdesisyon sila na okay Lord, from now on. Marami silang promises dun sa chapter 10, Nehemiah 10. Ito na yung promise nila na promise, hindi na kami magpapakasal sa ibang mga lahi. We promise na yung mga merchandise namin ay hindi na namin i-sell sa Sabbath day. Marami silang promise dito sa next chapter. Tayo rin mga ates, we can have that. We can start today. If we are willing, we can ask the Lord na, Lord, for the longest time, I've been doing this and I'm doing in this direction. I'm going in this direction. Lord, hindi mo to gusto. Meron kang the best na plan for me. Help me to change. Change me from the inside out. I promise you, na magbabago ako. We can do this, mga ates. Huwag natin pagtagalin pa. Kasi pagka gano'n yung naging attitude natin, pagising mo isang araw, wala na palang chance. Gusto ba natin yon? O yung lilingon ka sa buhay mo, medyo na late ng konti, pero you know na nung time na nagdesisyon ka, from then on forward, wala ka nang pinagsisihan. Hindi ba maganda yon? Okay ba yon? Na medyo na late ng konti, yes. Pero sa time na nagising ako sa katotohanan, from time na yon forward, ginawa ko yung dapat kong gawin. No. No? No. Oh, you go there with ate. Okay, so dyan nagtatapos ang mga ates, yung decision ay nasa sa atin. We can only encourage, we can only learn together.
Pero yung decision po ay nasa kanya-kanya nating mga kamay. Okay po? So, hindi totoo na wala tayong kakayanan na baguhin yung ating buhay. We have. We just have to make a decision and start it. Okay po ba mga ates? So, Yes. that are 4 points. Statutes. Hindi tayo makasunod kung yung identity natin hindi nagbago. Number 2, serve. If we will have yung mga blessings na yon, pero we will not use it for the glory of the Lord. Napapariwara tayo. Number 3, slaves. Mga yon, meron tayong mga bagay na hindi maganda, pero we have the capacity and the power to break free. And number 4, seal. Meron tayong kakayanan na magdesisyon today at mag-promise, no? Hindi sa atin dito, kung hindi sa Panginoon, na Lord, I want to change. Help me. So yon, anong oras na ba? Oh, 8:30 na. Pero okay lang kasi 'di ba 30 minutes naman tayong kayo nag-share kanina. So, okay po mga ates, ano yung natutunan ninyo sa ating lesson today? Malaman yung ano natin, identity. Bakit eh? Minsan na ako kasi ngayon, di ba, nasa ano ko ngayon, down ako ngayon eh. Hindi ko pa masabi sa inyo ngayon kung talagang mahirap pa. Iyakan lang pagka nagsalita pa. Pero alam ko, may ginagawa si Lord. Yung mga sinabi mo kanina, nakatulong na rin. Susunod na lang. Pagka okay na yung heart ko. Yeah. No worries, te. Mamaya, let's pray for Ate Malu also, ne? And yun nga, siguro ang encouragement natin sa'yo, te, yung sabi mo nga yung identity, di ba? Yun yung nag-hit sa'yo. Tama ba? Yun yung pinaka nag-hit sa'yo. So, bawa, ganito. Ang identity mo in Christ is, I am a child of God. Meron bang child of God na pinabayaan ng Father? Di ba? Napakaganda nun? So, because you have that truth in you, in your heart, then babangon ka. Sasabihin mo, mahirap to, yes. Masakit to sa puso, yes. Pero meron akong Ama sa langit na tutulong sa akin. Nate, ang identity natin, very important. Thank you. Thank you, te. So, sino pa po? Hello, good morning. Yes, Regina. Good morning. Paulit-ulit ko to sinishare. Pero parang ano ba yun, naisip ko kanina yung nagsishare kayo. What you do is what you are. What you think is what you are. What you eat is what you are. Diba ganon? Kaya, dati kasi yung, sa may tingnan ko ano yung kaugnayan doon sa share mo, no? Nung dati, naging workaholic kasi ako. So, yung hindi nakapokus sa health ko. Sa business ko lang. Pero maganda na yung business, nag-successful kasi nakapokus kayo kahit ano yung kamalian, yung hirap. Inano mo ba, yung talagang pinag-aralan mong mabuti kung paano maging successful. So, yun, successful naman, no? Tapos nun, pero may kapalit yun kasi hindi nga balance di ba? Yung nagkaroon ako ng matinding, laging yung hindi ako makahinga. Minsan nagdadrive ako, biglang atake yun. Nakadukduk ako doon sa manibela ko. Layo pa naman ang dinadrive ko, no? Tapos meron din yun nga talagang paulit-ulit na yan. Minsan lalabas kami, pagkalabas ng bahay, masakit na agad yung dibdib ko. Hirap na hirap. Talagang minsan yung trabaho ko na nga na magluluto ng hapunan ng asawa ko, hindi ko maano dahil matindi. So paulit-ulit lang na ganon. Kaya ang ginawa ko, ang dami kong ospital na pinagpuntahan dahil gusto ko ngang gumaling From eye chicken,
sa mga ospital doon hanggang sa nung malipat nga kami sa Tokyo, yung iba-ibang mga talagang pinuntahan ko yung mga sikat na ano pa, yung ospital, malalaking ospital. No, hindi rin ano. So nung ano, nagkaroon ako ng iPhone, doon na ano ko mag-search talaga. Di na-search ko may mga Yumeji na sikat na gumaling yung allergy nila. Kasi ang data yung yung parang asthma yun ba yun sa akin. Mga allergy yun eh. Nanggagaling na-search ko yun, no. Merong mga artista na gumaling sila, ang ginawa nila ganito, ganito, hindi iniwasan nila number 1 komogi ko. So yun, ang ginawa ko, tsaka yung healthy pagkain. Di nag-search ako, binasa ko, tapos yung process ginawa ko yung hindi na ako kumakain ng mga pinirito, puro mga inihaw, mga sinigang, mga pakbet, mga paksiw, yan na lang mga kinakain ko. So ibig sabihin yung hindi ako iniwasan ko yung mga sitsirya, mga delata, mga instant ramen, wala lahat yan, no. Walang delata, yun nga, sitsirya, puro mga ang kinakain, mga press na lang na gulay, press yung fruits, ganyan, okay, mga inihaw, nilaga, basta walang oil. Tsaka yun nga komogi ko. So matagal yun, hindi ko sa kagagawa ko noon, hindi ko namalayan na nawala yung bigla na lang ba hindi na sumusumpong yung yung asthma gumaling sa talaga. So yun, so parang nakita ko lang sa share mo ngayon na yun. Yung sa iba pang paraan, iba naman yun, ibang dapat ko pang ayusin, no. Pero oo nga, sabi ko yung process na yun, yung talaga mag-aral ka, tapos gawin mo ng dire-diretso yung ginagawa ko yun, walang dilata, walang mamimili ko mga gano'n, mga gulay, ganyan, mga mga binuro, mga gano'n, no. So yun, kaya yun, parang naisip ko nga ito'y magandang dapat hindi ko pala kalimutan yung mga gano'n na patuloy kong gawin na yung process na alamin tsaka sundan lang, no. So nagiging guide ko tuloy ngayon yung sa physical health na ginawa ko. Kaya ayun, so yun nga yung talagang kailangan lang talaga tayo, naka-focus. Kasi wala kang biniling sitsirya eh. Ilang walang sitsirya, walang dilata, walang pinirito muna. Minsan siguro meron pagkakain sa yun di ba minsan kakain sa labas may mag-aaya o nagkaanuhan yun. Pero hindi talagang pang-araw-araw, hindi ko na ginawa yung mga hirap na talagang ayaw ng katawan ko. Sinunod ko yung kung paano nagtiwala ako dun sa yung mga gumaling na ilang artista yun na talagang yun lang daw ginawa nila, kumogi ko, yung mga ganon. So siguro yung moderation naman doon sa iba, no, yung hindi naman talagang wala, paminsan-minsan, minsan lang talaga yung iniwasan yung yung napakain ng yung halimbawa ramen, ganyan. Pero talagang yung natandaan ko, kibisi ako, pero yung paggawa ko noon, hindi ko naramdaman yung naging na mahirap pala na pagalingin yung sarili. So mandaming yung discovery, 'di ba? So yun, naging ko yun, testimony ko yun sa mga kapatid ko. Kaya yung nanay ko nung matutuklasan ko habang ko, nanay ko kasi hikain din, no. So siya yung laging inaano ng mga kapatid ng tatay ko, hinika na naman, gano'n, dahil nga Pero ngayon alam mo, sinishare ko, ang merienda mo na lang, nilaga na lang saging, nilagang mani na lang, yung mga gano'n, wag na yung mga pinirito. Yung ginagawa ko, parang inaano ko din sa kanya yung parang scientist scientist din. Pero alam niyo ngayon yung mga hindi sa akin din, lahat halos 80% nawala na. Ilan na lang silang na kasi edad niya na Genki pa. Yeah. Pero oo yun. Kaya yun, yung mga ganun bang paraan, yung talagang Yeah. focus, yung sabi mo nga, focus. No? Yeah. Yung process, So, saka yung focus, no? Sabi mo, process. Yeah. So I think si Ate Gina, bago siya nagtuloy-tuloy ng ganun, ang nagbago muna sa kanya yung desisyon na, Lord, gusto kong maging healthy. Amen. Then, Oo, amen. gusto kong maging healthy. Gusto kong magkaroon ng magandang ng sitwasyon ng buhay ko. Hindi yung Ang ganito kakaiba naman, oo. na Kakaiba. parati ako sinusumpong. Lord, I want to be that person. So, nung nagkaroon na si Ate Gina ng ganong desisyon na gusto niyang siya ay healthy na person, nagtuloy-tuloy siya ng process, then yung outcome, nakita natin. Nakita, di ba? Yung pabaliktad? Oo, yung Diba? So, yeah. Thank you, Ate Gina. naturally, maganda yung naging yung Outcome. Pero ano ba yon? Madali ba yon? Of course not. Kailangan nun ng effort,
taong na effort. Everyday. Oo, Oo, everyday. everyday na decision na Mm-mm. bumangon at magluto ng healthy. Napakahirap din noon kasi halimbawa, everyday 10 minutes na exercise. Sabi nga, ang dali-dali lang nun. 5 minute na walk, 5 minutes na o ano man. Pero sometimes, kung ano yung madali, yun pa yung mahirap gawin. Kasi nga, yun, hindi nagsisink in pa sa atin kung sino ba talaga tayo. Ne? So, thank you, Gina, for sharing yung journey mo ng good health. Ano ba to? Ng healthy living. Patayin ko na yung record kasi ginagawa ko lang naman po ito for me, for myself. So, baka may hindi comfortable kasi na nire-record. Ay, paano ba yun? Ba't nag-stop? Hala, ba't hindi ba naka-record? Di ba naka-record? Okay. Okay po.